Our Heavenly Father, once again we thank you for today, for bringing us all here safe and sound to once again listen to your message. Lord, I thank you for using me to deliver your word to your children today. As you always use me everywhere I go. Again, I thank you that you brought me back in this place after several months, Lord. I know that even I was away, I know that my brethren, your church is always prospering, always giving you praise, giving you thanks, O Lord. Thank you, Lord, that you give me the grace to stand before your children today, Lord. I know that I'm not worthy, I'm inadequate in so many areas of my life. But because of your grace, I am able to stand before your children. Lord, I pray that you hide me behind your back so that only you can be seen, that only you will be glorified tonight, O Lord, that your church will be edified through your words, O Lord. Lord, use me as your mouthpiece, as your messenger. And I pray that only words that are pleasing to your eyes or ears would only come out from my mouth, O Lord. And I rebuke all works of the enemy to disturb this service. And I rebuke all spirit of sleepiness, disturbance, and attentiveness. Instead, I speak the spirit. I release the spirit of alertness, of understanding to your word, O Lord. Lord, touch our hearts. Open our spiritual ears so that we would be able to focus and listen to your words and understand them so that we would use them as our guidepost, as our light to our feet, O Lord, as we go through the journey of life. Thank you so much, O Lord. And all this we pray in Jesus' name. Amen. And I was visited. Thank God, walang foreigner ngayon, ano? Hindi ako mag-nosebleed, no? Pwede ako mag-Tagalog ngayon. Or even in Pangasinan, no? Meron ba taga-Pangasinan dito? Ilan lang makaintindi. Meron pala. Amen. Amen. Did you miss me? Yeah. Amen. Really? Di nga. Pero I'm sure kung hindi nyo man ako na-miss, I miss you all. Na-miss ko kayo. And I'm sure marami na-miss doon sa buro ko. Sa buro at saka binuburan. Alam ko, hinahanap nyo na yon. So kung hindi nyo man ako na-miss nyo sigurado yung buro ko. At dahil akong gumagawa, na-miss nyo na rin ako. Di ba? Amen. Amen. Malapit na. Bro. If you remember, I used this verse, this text, when I preached the pruning time. You remember? A few months back. But this text has three analogies. First is the pruning. The second is the fruit bearing. And the third one is the abiding. So I already discussed the pruning. And today, I will discuss the fruit bearing. No? In our life, in this life,
marami sa atin, no, many of us do not get to our full potential. Hindi natin nararating yung gusto nating marating, makuha yung gusto nating makuha, no? Marami sa atin ang masyadong busy, no? Because we are caught up or entangled in the business of everyday life that we forget to fulfill or that to reach our full potential. But we, all of us, have that God-given desire na makuha natin, makamtan natin ang ating full potential. Yung ating, maabot natin ang lahat, yung kakayahan natin na ibinigay ng Diyos, no? Lahat tayo mayroon. For all human being has that great potential. Siguro, I don't know, but I'm sure many of you have read this one or have remembered this very, very popular biography, which tend to represent many of us, especially the Christians. Would you mind reading it with me, all of us? Let's read together. 1, 2, 3, go. Solomon Grundy, born on a Monday, christened on Tuesday, married on Wednesday, took ill on Thursday, grew worse on Friday, died on Saturday, buried on Sunday. That was the end of Solomon Grundy. Tignan niyo maigi. Basahin niyo. Marami siguro sa atin ang makaka-relate. Marami sa atin. O sa mga kakilala natin na nawala na sa mundong ito. No? Yung nakakilala natin na namuhay na parang iyagit. Nang parang walang katuturan ng buhay. Nabuhay lang, di ba? Namuhay, ipinanganak, nag-aaral, nag-asawa, nagkaanak. Ito hindi sinabi nagkaanak, but most probably ganyan din, no? Di ba? Namatay na walang inaiwang magandang legacy, no? Marami sa atin, no? Sa atin, pag nangyayari ito, no, na we have that kind of feeling that our life was useless. No? We did not reach our full potential. We did not use what God has given us. The gifts, the purpose for which God created us. The purpose for which Christ has saved us. We fail to achieve. We fail to do the mandated purpose of God when He created us, no? Kaya nga, sabi ng, pag nabubuhay ka at wala kang nagawa, nanghihinayang ka. Di ba? Nanghihinayang ka. Sabi mo, nasayang yung panahon mo sa mundong ito. Dahil, ba't nangyayari yun? Dahil nga, masyado tayong busy sa mundo. Maraming sa atin ang busy na magpayaman, magkamal o maghanap buhay para sa ating pamilya. Nakakalimutan na natin
na tumigil muna, pansamantala, at tanungin ng Diyos o alamin kung ano yung purpose niya sa atin, kung bakit tayo inilagay, dinala sa mundong ito. Why He created us. But ganyan lang bang buhay? Natapos na lang dyan? Is that what just sums up our life? We would ask ourselves, because we know deep in our heart that life, there is more to life than this one, that kind of life. We can do more. We can do more. And Jesus says, yes, there is. Because I have given you that. I have given you that purpose. So you have to do it, no? Because Jesus wants us to live a highly productive life. He wants us to produce crops in this world. He wants us to produce 100, 60, or 30 times what was planted or sown in us. Kung anong itinanim niya sa atin, gusto niya mag-multiply, no? In Matthew 13:8, sabi niya, ito yung parable of the seeds or the sower. But other seeds were planted on good ground and produced grain. They produced 100, 60, or 30 times as much as was planted. See? Yun ang gusto ni Lord, no? Yun ang gusto niya. Tayo ay magbunga. Hindi lang tayo dapat na namubuhay ng walang kwenta dito, walang halaga, no? But our desire to achieve or to reach our full potential must be based on our intimate relationship with God, especially to our Lord Jesus Christ. In Matthew 12:50, He said, whoever does what my Father in heaven wants is my brother and sister and mother. My brethren, that denotes a desire of intimacy with Jesus Christ. Intimacy in the sense that gusto niya yung para kang kamag-anak, para kang membro ka ng pamilya. So, mayroon kang malapit na relasyon sa Kanya. Diba? Kung malapit ka sa Kanya, kung ikaw ay Kanyang mother, brother, or sister, malakas ka sa Kanya. Diba? Hindi lang siguro bagyo, kundi tsunami pa, no? May hihingi ka sa Kanya, hindi Kanya pahihindihan dahil mahal ka niya, dahil membro ka ng pamilya. Diba? Amen? Amen. Kaya, mga kapatid, ito yung desire natin na ma-reach natin yung ating full potential ay nakabase sa ating relasyon sa ating Panginoon, no? Panginoong Hesus. Pero hindi lang ang desire natin na makamtan natin ang lubos ng ating kakayahan o magawa natin, magampanan natin ang purpose o ang talagang tinakda ng Panginoon na gawin natin sa mundo ito ay hindi nakabase dahil sa ambisyon. It is not based on ambition or success. No? So, I have titled this preaching as fulfill your full potential. No? Now, how can we fulfill our full potential? There are 5 P's, no? In order for us to avoid pitfalls and fulfill our potential. Because as we go on this life, we know that the enemy is always around. Is always waiting
He is like a roaring lion, no? Na nakaamba palagi ang mga patiwong, no? So pitfalls, no? Yung mga patiwong diyan, no? So first is promote humility. It says in James 4:6 that, but God shows us even more kindness. God opposes arrogant people, but He is kind to humble people, no? So, nakikita natin ang humility, no? Na may magandang gantimpala. Pero kung ikaw ay arrogante, no? Mayabang ka, ay hindi ka makakaranas ng ganitong pagmamahal ng galing sa Diyos, no? Anong pagkakaiba ng pride sa humility, no? Ang pride, yun ang sinasabi na, yung humility, sa English nun, humble, no? Humble ka. Sa Tagalog, humble, no? Yung pride, no? Yung pagkakaiba, humble, pagkumbaba, modest, di ba? Pero sa Tagalog, baka magkamali ka, humble ang tawag doon sa mayabang, no? Mapagmalaki. Ang ibig sabihin ng yung pride, ang sobra yung tingin mo sa sarili mo. You think of yourself as better, always better than the others, no? But humility, when you're humble, you always think of yourself as less or low than the others. You always think the others as better than you, no? And then in Proverbs 11:2, sabi niya, when pride appears, disgrace accompanies it, but humility is present with wisdom, no? So linaw mga kapatid, no? Napakalinaw niyan na kailangan natin na magkaroon na palagi tayong manatili na humble, hindi hambog. Now, second is we have to pursue intimacy. Yun ang sinasabi kanina na in Matthew 12:50, whoever does what my Father in heaven wants is my brother, my sister, and my mother. Palagi natin dapat na palagi tayong malapit. Mayroon tayong intimacy with Jesus Christ, sa ating Panginoong Jesus, no? Hindi tayo dapat nalalayo, hindi tayo dapat napapahiwalay sa Kanya, di ba? We should always be intimate. We have that spiritual, intimate relationship with Jesus Christ. Number 3 is you have to put down roots. Again, doon sa parable of the sower or the seed in Matthew 13:6 says, but when the sun came up, he's talking about the seed. You know, inahiyagis ng sower, no? It burned the young plants. And because the roots had not grown deep enough, the plants soon dried up. Ito yung mga Kristiyano, yung mga mananampalataya na nakarinig ng salita ng Diyos, no? Nakinig lang, naniwala, pero pag alis, hindi nakalimutan na. Tulad nandito tayo sa church na yun, okay, sabi ay ganyan pala yan. Pero paglabas mo sa pintuan, tinanong ka, sister, brother, ano yung preaching na yun? Hindi nyo na alam. Di ba? So, madaling matuyo, madaling ilipat ng hangin. Madaling maagos yung salita ng Diyos. Kaya, hindi ka lumalim. Wala kang ugat. Hindi ka nagkaugat. No? Magkakagot ka lang. Dahil matanda ka na, nagkaugat ka na sa binti. No? Yun ang mangyayari sa iyo. No? In Matthew 13:21, but it does not sink deep into them, and they don't last long. Ito yung explanation. So when trouble or persecution comes because of the message, they give up at once. No? So, dahil wala nang natanim sa puso mo, hindi ka nagbabad sa salita ng Diyos, hindi mo pinag-aralan, pinakinggan mo lang, kunting problema, sis, brother, laylay ka na, lupay-pay ka na, talo ka na, suko ka na, hands up ka na, tatago ka na sa ilalim ng mesa. No? O baka, hindi ka na magpapakita sa kapwa mo. Hindi ka na pupunta ng church.
Samantalang pagka ikaw ay nananagana, if you are enjoying a good life, ha? Masagana ang pamumuhay mo, magandang trabaho mo, magandang sweldo mo, may maganda kang magandang anak, ha? Hindi ko sinabi magandang asawa. No? May maganda kang asawa, mabait, no? Sinabi, bro, yung asawa ni brother, ano ba? Maganda? Hindi, mabait. Bro, mabait. Hindi tinatanong kung maganda. Ay, masipag. Di ba? Mapagmahal. Di ba? But yan ang hinahanap ng Diyos. Hindi tinitingnan ng Diyos kung gaano ka kagwapo, kung gaano ka kagandang lalaki, kung gaano ka kamacho, kung gaano ka laki yung muscles mo dahil nag-weights ka, nag-gym ka. Hindi tinitingnan kung napakaganda yung asawa mo, napakaganda mukha mo, napaka-sexy mo. Dahil ang Diyos, hindi dyan ang tinitingnan. Ang pamantayan ng Diyos ay ang puso mo. No? Ang puso natin ang tinitingnan kung malinis ang puso mo. Mayroon akong kaibigan noon, nung high school kami. Klase ko sa high school. Nagtataka kami, pumunta sa Amerika. Bagong graduate ng high school. After few months, nag-asawa siya. Tinatawanan namin. Dahil ang pang-asawa niya, mas matanda sa kanya. Ang hindi pa magandang babae. Ha? So tinatawanan namin ang mga barkada niya, ba't ka bumayag dyan? Dahil lang sa magiging American citizen ka. Uso yan po, di ba? Uso yan sa mga sa Amerika, sa iyo, lahat, para magbigyan ka maging citizen ka lang, papayag ka na. Marriage convenience ang tawag yan. Marriage for convenience. Pero alam nyo, nung una sabi niya, nung una, pare, sabi sa akin, kumpare ko eh. Nung una, ganun nga eh, hindi ko gusto na, pero pikit mata na lang ako eh. Pero alam nyo ngayon, sila sa mga Filipino couple doon sa Amerika na tinitingala. Sila mag-asawa. Ang ganda ng mga anak nila, maganda, ang babae, natapos. Very successful yung pamilya nila. Dahil doon sa yung asawa niya, mahal na mahal yung lalaki. Kaya mas maganda, sabi nga nila, kaya pala sabi namin, mas maganda siguro mag-asawa talaga nung mahal na mahal ka, hindi yung mahal na mahal mo. No? Hindi ko tinuturuan ko kayo, no? Pero yun ang sabi namin, kasi mga kabat-bata pa kami. Pero nakita namin yung proof. Pero ang sabi niya, nung una, hindi. Pero ngayon, years, as we go along, sabi niya, nung tumagal kami, na-love na ako kasi nakita ko yung puso niya. Napakabait, matulungin. So, ang nakikita ko, bro, sabi niya, hindi yung palabas na itsura niya, kundi yung puso niya. Ang tingin ko sa asawa ko, kaya saan kayo magpunta, sabi niya, Miss Universe. Dahil panay puri, panay ang narinig niya sa mga tao. Even sa mga Facebook, talagang, siya ngayon ang media woman doon sa Amerika ng Malasikinian Association of California. See? So, yan ang sinasabi na hindi dahil hindi maganda, pero yan tinatingnan ng Panginoon. Ang palaging tinitingnan, ang basihan ng Panginoon ay ang ating mga puso. No? Hindi yung mga palabas, yung mga temporary na itsura, kundi yung eternal, yung pangmatagalan, yung puso mo, yung ating mga ugali, ang ating mga pagkatao. No? So, huwag nating sabihin, huwag tayong sabi, huwag mo pipintasan yung kapwa mo dahil hindi yan ang basihan ng Diyos. Sabi ng Panginoon, ang aking pag-iisip ay hindi pag-iisip ng tao. No? So, my thoughts are above your thoughts, are not your thoughts. Ang sabi ng Panginoon. Number 4, protect your heart. Nauna na yata ako. Some of the seed, ganun pa rin, yung parable of the sower, no? Matthew 13:7, some of the seed fell among thorn bushes, but which grew up and choked the plants. Diba? Ang explanation dito is Matthew 13:22. The seeds that fell among thorn bushes stand for those who hear the message, but the worries about this life and the love for riches choke the message, and they don't bear fruit. Yung sa dami ng problema,
o sa dami ng ano, iba yung tinutunan ng pansin, kaya yung mensahe ng Panginoon, ang salita ng Diyos ay natatabunan, no? Nasasakal, hindi lumalago, no? Hanggang eventually mamamatay, no? So, number 5 is purify yourself. So, ito yung Genesis 35:2. So Jacob said to his family and to all who were with him, get rid of the foreign gods that you have, purify yourselves and put on clean clothes. Ang background po nito, ito yung sa chapter 34, Genesis, ito po yung ni-rape ni Shechem, yung anak ni Hamor, no? Si Dinah o Dina, na anak ni Jacob, no? Ang kapatid ni Dinah is si Simeon and Levi o Levi, no? So ito yung naghiganti sila. Sinabi nilang papapakasal yung kapatid nila, pero kailangan magpa-circumcise lahat ng lalaki doon sa tribu ng Hivite ba yun, Pastor? Hivite, no? Tama? Kaya lang, pagkat after 3 days na habang may sugat tayo ng mga lalaki, pumunta si Simeon at saka si Levi or Levi at pinagpapatay lahat ang mga lalaki. Pero kasi meron silang talagang gumawa na sila ng ano, dahilan lang nila yon. Kaya hindi makalaban dahil nanghihina, no? May sugat pa sila lahat. So, yun nga, so si Jacob sabi niya, ba't niyo ginawa ito? So, ang Diyos kinausap si Jacob. Na si Jacob, ito yung si Jacob na pinalitan ni Lord ang pangalan ng Israel, no? Sa ibang kwento yon, no? So pinapabalik siya doon sa ganyan kasi nung panahon na yun, nung yan ang kultura noon na kung mayroon kang ano, you have to purify yourself, no? Magdadamit ka ng ano minsan pati yung sackcloth, no? Offering, ano, iba-ibang ano yon, pamantayan ng pag-cleanse ng sarili, no? So that 2 Corinthians 7:1, sabi niya, all these promises are made to us, my dear friends. So then let us purify ourselves from everything that makes body or soul unclean, and let us be completely holy by living in reverence to God. Yung iba in awe, yung iba reverence, no? Yung iba fear, no? Kaya ito yung kailangan maglinis ng sarili natin, so that we can have a full potential. Okay? Maabot natin yung ating lubos-lubos na kakayahan. Amen? So, pag mayroon ka na nito, nasunod mo lahat ito, so pwede mo lang maabot, you can achieve now your full potential as a believer. No? Now, we are ready to go sa fruit bearing, kasi nga na yung mga requirements, may mga requirements na ganyan, pwede mo na pumunta sa fruit bearing. Now, pupunta tayo ngayon doon sa ating teksto ngayong gabi, no? Introduction lang po yung kanina, no? Ito po yung text na talaga, no? So, Christ's true followers abide in Him as branches in the true vine, and so bear much fruit. Ito na po yung teksto natin, no? May kwento ako, no? May isang babae, dalaga, na nag-birthday yung ama niya, yung father niya. Okay? Mahal na mahal niya. So, sabi niya, she thought of giving a gift to her father. So, she gave the latest model of iPad. So, nung binigay niya, after a day, pumunta doon sa bahay ng father niya, and she asked, Dad, how is my gift? Are you enjoying the iPad? The father said, Oo, ang ganda nga eh, sabi niya. Tinan mo, ang gamit talaga, ang ganda nito binigay mo sa akin. So, to the, sa gulat ng anak niya, at ano siya, nakita niya yung father niya, yung iPad niya ginawang sangkalan, chopping block. Nagputol, ano siya,
chopping board. Ginano niya yung vegetable. Tapos nakita niya, hinugasan ng father niya. Tapos iniligay sa dishwasher. Kasi hindi alam ng father kung paano gamitin yung iPad. Kasi first time niyang gumamit. So in real life, brothers and sisters, if you see a very costly or expensive item or thing that is being used not for the purpose it was intended for, talagang magugulat ka o malulungkot ka, you will feel sadness, no? Even worse, if that thing would be used contrary to what it was intended for. Contrary to the purpose for which it was built. No? Nakakalungkot, di ba? It's so sad. But, my brothers and sisters, the saddest of all things is this. For believers who have been redeemed by the blood of Jesus Christ and fail to live the purpose for which Christ has saved them. You get the comparison with the iPad, by the use of the iPad, and this one. Mas malungkot ito. Because God created us for a particular purpose on this earth. Christ has saved us so that we will produce fruit. We will produce crops. So that we will become like Him. So that we will help Him spread the gospel of salvation. But if the believers, if the worshiper, or us Christians would just accept God, would accept Jesus as your Savior, but not as your Lord. Alam niyo ba ang pagkakaiba? Marami sa atin, especially Christians, marami na nagsasabi na, "Oy, I'm a Christian." How would you say that you are a Christian? Oh, because the evangelism team from SJCF talked to me and explained to me the 4 spiritual laws. And I prayed the sinner's prayer. The prayer of acceptance. That's why I'm now a Christian. Well and good. Praise God. But many of us just accept Jesus. Just accept Him as our Savior. Many people accept Jesus as their Savior, but not as Lord. That's why we, the true Christians, must say, I accept Jesus as my Savior and my Lord. Ang pagkakaiba nito, mga kaibigan, mga kapatid, kung hindi yung iba na bago lang dito, hindi mo masyadong naiintindihan niya, yung Savior po, tagapagligtas. Tinatagak mo si Lord na tagapagligtas, na inako yung kasalanan mo, yung parusa ng kasalanan mo, siya ang umako. Hindi na ikaw ang pinahirapan ng Diyos Ama. Kundi ang Panginoong Hesus ang umako. Kaya nag-i-enjoy ngayon, nakaupo tayo lahat dito, andito tayo. Nag-i-enjoy dahil sa buhay na ipinalit. Tinubos tayo ng ating Panginoong Hesus. No? So, tagapagligtas lang. Pag sinabi mong Panginoon o Lord, ang ibig sabihin pag Panginoon mo, ano ba? Yung buhay mo, siya ang mag-ahari, siya ang magpapatakbo. Di ba? Pero marami sa atin, no? Marami sa atin na hindi natin binibigay ng lubos-lubos ang ating buhay sa ating Panginoon. Ginagawa lang natin ang Panginoon bilang consultant.
Di ba? Ano yung consultant? Pag may problema ka lang, saan ka kalalapit sa kanya? Saan ka hihingi ng tulong? Consultant lang eh. Hindi mo sinusuko lahat. Di ba? Pag may problema ka, lalapit ka muna kay pastor, sa mga kapatiran, hingi ka ng tulong. Pag hindi ka matulungan, wala makatulong sa'yo, saan ka lang lalapit sa Panginoon. Saan kami ilalapit yung problema mo. Diba? Samantala, ang tama ay unahin mo muna ang Panginoon. Pag dumating ang problema, ang pagsubok ng kalaban, ang pagsubok po, i-clear ko lang, ay hindi nanggagaling sa Diyos. Nanggagaling po sa kalaban. Kasi ang Panginoon, ang gusto lang niya ay tayo ay masagana, masarap ang buhay natin. So ang pagsubok po, hindi, yung karamihan sinasabi, pagsubok lang ng Diyos yan. Hindi po pagsubok galing sa Diyos. Pinapayagan lang ng Diyos. Ang kalaban, nagpapaalam sa Diyos. Kung bibigyan ka, parang ginawa niya kay Job. Tapos papayagan lang ng Panginoon para subukan ka, kapatid. Para subukan tayo kung gaano tayo kalalim, kung gaano tayo katatag sa ating pananampalataya, pananalig sa Kanya. Na kahit anong sobra-sobra, kahit anong bigat, ang laki ng ating kasalanan, ay hindi tayo masusuko. Dahil andyan ang ating Panginoon na mas malaki, mas makapangyarihan kaysa sa ating problema. Amen? Amen. Yan ang tandaan po natin. Hindi po nanggagaling sa Diyos ang pagsubok. Yung mga sakit na yan, hindi po yan galing sa Panginoon, kundi galing sa kalaban. Itanim po natin sa ating isipan yan. No? Nangyayari lang yan dahil pinapayagan lang ng Panginoon with permission. No? From God. Amen? So, if you are Christ true followers, abide in Him, and as branches in the true vine, and so bear much fruit. Diba? So, kung talaga ikaw ay, makikita mo na ikaw ay nakakonekta sa Panginoon. And number one, Jesus, ito na yung hinihimay na natin yung teksto, no? Number one is, Jesus Christ is the true vine, and His Father is the vine dresser. Sabi niya sa 15:1, John 15:1, pakibasa, 1, 2, 3. Amen. Thank you. I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Bakit niya sinabi yan sa mga disciples niya? Bakit? Hindi ba natin alam na siya yung true vine? Kasi po, kaya niya sabi yun at that time, kasi nung unang, in the Old Testament time, yung vine ay ang Israel, ang laging i-refer as the vine. And the vine dresser is God the Father, no? Wala pa si Jesus noon, no? So, ang alam ng tao noon, pag sinabi mong vine, ang alam ay Israel. Kaya nga doon sa Israel, yung ginawa nilang national symbol yan, yung vine. Lahat ng mga malaking gates, yung mga importanteng building, may mga carvings or may mga tanim na vine, no? Ang sinabi kasi doon, vine, doon manggagaling ang mga ibang nasyon, ibang bansa. So yun ang nasabi doon na in the Old Testament time, ang Israel ang true vine. But when Jesus came, siya na nga yung naging true vine. Kaya in-emphasize niya that I am the true vine and my Father is the vine dresser. So, importante yan, no? Nasabihin sa mga mananampalataya, mga disciples na tulad natin, because we are the branches, no? We are the branches as disciples. Number 2 is Christ's purpose for all branches in Him is that we bear fruit, much fruit. In verse 15, verse 52, pakibasa, 1, 2, 3. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away. And every branch that bears fruit, He prunes that it may bear more fruit. Tingnan mo natin, no? Tingnan natin. So, every branch in me, yung mga connect sa Kanya. Tulad natin, mga disciples na sabi niya, if you are in me, I am in you. No? So, sabi niya,
negative pa, every branch that does not bear fruit, He takes away. So kung hindi ka, ikaw ay disciple, ikaw manampalataya na hindi ka nagbubunga, you don't produce crop. Ang sinasabi niya ritong He takes away is God the Father, no? God the Father, yung vine dresser, no? And every branch, tandaan nyo. So, may negative, dun sa una, yung A. Yung B, every branch that bears fruit, He prunes that it may bear more fruit. Ito po yung tayo, na mananampalataya, yung una, pag hindi ka nag-bear fruit, hindi ka walang nakikitang pagbabago sa iyo nung tinanggap mo ang Panginoon sa buhay mo, no? Ay walang nakikitang pagbabago. Para ka pa rin unredeemed, no? Para ka rin nabubuhay kasama yung mga hindi mananampalataya. Ay, sabi dito, takes away. Mamaya ipapalawan natin yung takes away kasi may ibang ibig sabihin yan, no? At kung ikaw naman ay nagbubunga, He prunes. Yung bang ang tawag nila sa Tagalog, yung tatanggalan ng mga dahon, no? O sanga para lalong dumami ang sanga at magbunga, no? 'Di ba? Magbubunga. Nung una, halimbawa ito, yung mananampalataya, pag tinanggap mo ang Panginoon sa buhay mo, ikaw ay naging mananampalataya ka, believer ka, may magbabago sa iyo. Now, kung na-prune ka ng Panginoon, kung ikaw ay na-rebuke o tinuruan ng Panginoon, lalong madadagdagan ang bunga mo. Nung una siguro, mayroon kang love, mayroon kang patience, pero wala kang self-control. Wala yung ibang fruits sa iyo. Mayroon ka. Ito yung ibig sabihin na unti-unti na parami ng parami ang iyong bunga. No? Sabi nga, to bear fruit is to see God produce Christ-likeness in you. Ito yung Galatians 5:22-23. Ito yung mga characteristics ni Lord Jesus Christ. Christ-likeness in you. God wants you to become Christ-like character. Your character should be like Christ. Parang katulad natin ang Panginoon. Gagayahin natin ang Panginoon. No? So, pakibasa Galatians 5:22 and 23. 1, 2, 3. Amen. So malinaw po ito po yung fruit of the Holy Spirit. Kung bibilangin niyo po yan, siyam po yan. Siyam, no? So, pag ikaw ay naging Kristiyano, ikaw ay naging mananampalataya, believer, hindi ka agad-agad makukuha mo yan. Unti-unti. Mapalad ka kung nakuha mo agad kaya. Yan, pero ang sabi nga is unti-unti, no? You bear fruit. Next, you bear more fruit. And then, there's a progression. And then, you bear much fruit, no? So, letter B, the branches that do not bear fruit are cut off and thrown into the fire. Ito po yung sa 15a yun nga, sabi niya, pag hindi ka nagbubunga, yung branch na yun, kung ikaw ay nakakonekta, ikaw ay sanga, hindi ka nagbubunga, aalisin ka, no? If, in John 15:6, sabi niya, if anyone does not abide in me, he is thrown away like a branch and withers. And the branches are gathered, thrown into the fire, and burned. Ang magandang example po nito, ay si Judas Iscariot. Disciple po siya. Di ba? Kasama siya sa 12. Believe siya kay Jesus Christ. Sumusunod siya kung saan siya magpunta si Jesus. Di ba? So akala mo talaga siya ay mananampalataya. Pero ano nangyari sa kanya? Di ba? Tumiwalay siya. Nagtaksil siya. So anong ginawa sa kanya? Naputol siya. Namatay siya at itinapon siya sa impyerno. Di ba? So yun ang isang explanation niya, no? Marami pang explanation, no? Maraming, you can digest, you can read, no? Pwede yung, maraming interpretation niyan. But always, kunin natin yung biblical, no? Hindi yung sariling paliwanag lang, no? So see, the branches that bear fruit are pruned so that they will bear more fruit and much fruit. Ito yung progression, no?
So sabi nga niya in John 15:2b, yung pangalawang parte is, and every branch that does bear fruit, He prunes that it may bear more fruit. Diba? So yung, kaya pinuputol niya, yung parang tinitrim niya. Parang inaalisan niya ang sanga. Kasi pag ang ubas, pag tinanggalan mo ng sanga, ay lalong tutubo ang maraming sanga. No? Maalis, mas maraming bunga. No? Sabi niya, I am divine, 15:5, I am divine and you are the branch. Those who remain in me and I in them will bear much fruit na ito. For you can do nothing without me. See? Kung ikaw ay nakakonekta kay Lord Jesus, you are united at all times kay Jesus, hindi ka lang magbubunga ng marami. Sobra-sobrang dami. Diba? Kasi palagi kang nakakonect sa Kanya. Sagana ka sa nutrients. Sagana ka sa fertilizer, no? Na gagaling sa vine. Diba? Mayroon kang sagana na yung tubig mo, diba? Ay hindi ka mauubusan. Diba? Dahil andun si Lord Jesus. Siya yung vine. No? Kaya pag wala ka, sabi niya, wala kang magagawa. Diba? Kung wala ka sa Kanya, wala kang magagawa. Wala tayong magagawa. So, number 3 tayo, as branches in the true vine, we must abide in Christ. In John 15:4, sabi, remain united in me. Ang ibig sabihin ng abide is, another meaning is united or remain. Remain. Remain in me, abide in me. Manatili tayong naniniwala, nananampalataya, naniniwala tayo na si Lord ay ating tagapagligtas at Panginoon, no? Lahat ng ginagawa niya, sinasabi niya, ay dapat naniniwala tayo, no? Sabi niya, remain united to me and I will remain united to you. A branch cannot bear fruit by itself. It can do so only if it remains in the vine. Kung nanatili ka lang kay Jesus. In the same way, you cannot bear fruit unless you remain in me. No? So, maliwalag po dito, no? Kung tayo lang, hindi tayo pwede mag-produce ng fruit. Wala po tayong kakayahan. Pero tayo, kung nakakonect tayo kay Jesus Christ, nakadikit tayo, parang, kung baga sa internet, kung hindi ka, kaya na may wifi, may router, mayroong provider, itisalat, kaya na may wifi dito, kung hindi ka nakakonect, hindi ka makaka-surf, hindi makikita yung dapat mong makita, hindi ka makapag-Facebook, hindi ka makakapag-chat. Diba? May internet, may wifi, hindi ka connected. So, kailangan nakakonect ka. Diba? Tulad nitong ilaw nito, pag hindi ito nakakonect sa mga wires, electric wires, kahit anong switch mo, hindi yan iilaw. Dahil hindi makakatulay, walang kuryente na papasok yan. Kasi yun ang kuryente, anong bibigyan ng ilaw, ng lakas. Yun ang energy, diba? Energy. Tulad yan, sa Panginoong Hesus, siya yung ating energy. Siya yung lakas natin. Kung wala si Jesus sa buhay natin, wala po tayo. Wala po tayong lakas, hindi po tayo makakapag-produce ng crops. Hindi tayo para magbubunga. Diba? Hindi natin kaya. Hindi tayo pwedeng magbunga mag-isa. Amen? Kaya tandaan po natin palagi tayo nakakonect sa Kanya. Conclusion na po tayo. Dahil sininyasan na ako. So now, after we have seen, read, and listened to it, now we can ask ourselves. Let us ask ourselves. Pakibasa po, 1, 2, 3. Am I bearing fruit for God's kingdom? Pangalawa, am I joyfully submitting to His pruning in my life? Number 3, am I daily abiding in Christ, making Him at home in my heart? And lastly, is bearing fruit for Christ my purpose in this life? My beloved brethren, church, that is our mandate. That is our purpose in life. To bear fruit for God. To fulfill
our full potential as a believer, or our potential as a worshiper, as a follower of Christ, to bear fruit, to spread the word of salvation. My brothers and sisters, brethren, church, let us live our life for anything less than this. Amen? Amen? Tumayo po tayo. Father God, thank you once again